So yun na nga mga ka-positive, no? Again, update sa ating Aura project. Today, ang schedule ko is makina na, no? Makina na. Ayan, bali natanggal ko na yung kanyang crankshell, yung sa side ng clutch. So napalitan na natin yung clutch niya from old, medyo yun nga, nagdikit-dikit na. Napalitan na natin ng original dahil yun ang gusto ni client. At napansin ko lang na kulang ng dalawang spring yung kanyang clutch spring. What? Nabanggit ko na rin kay client, so gusto niya ibalik sa 6. At itong side nito, yung side ng magneto, yun nga, na-confirm ko na talaga na nabuksan na to kasi yung kanyang paligid is puro liquid gasket na. What? Then yung mga bolt niya from screw type, medyo natagalan kami dito ni Kuya Mike dahil naghanap kami ng mga bolt na D8. Ayan, so pinalitan na namin lahat, pati yung sa side, kabilang side. Bago ko linisin yan, gusto ko lang baklasin yung kanyang head at yung kanyang block. So check natin kung may problema yung mga rocker arm, cams, yung piston ring, piston or yung bore niya mismo, baka may kahid na. Sana naman wala, sana i-refresh lang to. Kompleto naman na sa mga engine gasket. Kasi nga may mga makina kasi na pwedeng walang gasket, mayroon mga makinang nakadesign talaga na may gasket, no? So kailangan ibalik natin yung mga gasket nito. Pagbabaklas ng makina o head tsaka block ng Kawasaki Aura, ito kung mapapansin nyo, pinalitan ko na rin to ng stainless dahil ito lang available na bolt ko. Mas okay na to compared dun sa kaninang screw type, mas okay na sa akin yan. Sinalpak ko lang ulit siya para sure ako na okay yung kanyang haba, kasi minsan pag sobrang haba tumutukod sa loob, tapos kailangan ng spacer. So ito namang mga bolt na to is saktong sakto. Hagasan na rin natin to mamaya gamit ang AC degreaser. So not sure kung anong langis to, no? Pero yun nga, no, pag talagang pabago-bago ka ng langis, ito mangyayari. Ito yung sinasabi ko noon pa na magtututong pag hindi okay yung viscosity or yung langis. So yun na mga ka-positive, no? After ng ilang minuto or oras siguro, bahala na. Ayan, nabaklas ko na yung kanyang makina. Since may mga problema regarding sa kanyang valve, tsaka sa kanyang block na madumi. At yung block niya, tingin ko kaya pa naman na linisin to, no? So gamit yung AC degreaser, no? At yung kanyang crankcase, tsaka yung magneto cover, linisin na rin natin. After nun, naway malinis natin ngayong araw, puliduhin natin, tapos ibalik na natin agad. Okay? 15 minutes later. Later. So yun na nga mga ka-positive, no? Update ulit sa ating Kawasaki Aura project, no? Dumating na yung iniintay kong head at saka block. Ayan, kasi ni-request ni client na ipa-sandblast na lang, no? So hindi siya ipa-powder coat para at least lumabas uli yung dati niyang kulay. So big shoutout sa powder coating, ayan, kay Kuya Bong, kay Sir Bong. Ayan, kung interesado kayo, lalo kung taga Dasma, i-message nyo lang yung page niya at para ma-accommodate kayo sa pagpapa-sandblast or powder coating. Yung mugs, tsaka iba pang mga parts, kagaya ng swing arm, baso, ito nga, head, tsaka yung block, sa kanya ko pinagawa. The next day. Ito na yung kanyang block, lahat ng accessories ng block, tsaka yung mga pyesa, rocker arm, cams. Ito nga sa plastic, yung
oil seal ng front shock, no. Medyo nagkamali ako ng order. Malaki yung na-order ko, no. So itong para din sa karagdagang kaalaman ng mga ibang gagawa ng Project Aura, yung baso niya same na same sa oil seal ng Mio Sporty, no. So sa Mio Sporty 26 by 37 by 10.4, 10.5. So simulan ko na muna dito sa pinakamadali para at least hindi tayo mahagard pagdating sa makina. Ayan, dahil merong magta-timing pa tayo at tingnan natin kung tutukod. Pero tingin ko hindi naman dahil maglalagay tayo ng base at saka head gasket, no. So hindi tayo mag-0-0 dahil nga 125 naman na to. At yun nga, nakita nyo naman yung mugs, front at saka yung rear. Ayan. So ang ginawa ko dyan o nirequest ko kay Kuya Bong o kay Sir Bong is glow in the dark. Sasara na ako oh. May nailaw doon. Ganda, di ba? Ayan. So pinakita ko na rin yung kay client. So natuwa naman siya. At yun nga, unti-unti ko na ay nakakabit naman na yung harness niya. Yung harness niya, mga kapasitive, is from Kawasaki Fury na, no, dahil hindi na ako makahanap ng harness pang Kawasaki Aura. So yung luma niya itinabi ko para at least may kopyahan ako kasi maraming convert lalo sa mga socket niya. So maglalagay ako ng mini driving light, tapos maglalagay tayo ng stock horn, dual horn kung tawagin, stock horn at saka yung MOCC horn. Ayan. So pinag-iisipan ko pa kung saan ko ilalagay yung MOCC horn dahil masikip sa harapan niya compare sa sa harapan ng Honda Wave. Sa Honda Wave kasi malaki yung clearance ng harapan. Ito kasi napakaliit, napakakitid. So kailangan nating hanapan ng pwesto banda dito sa may airbox o sa may tabi ng car siguro. Malalaan, bala na. So assemble na lang to. Tapusin natin ngayong araw para at least pag dumating yung in-order nating tambucho from Cebu, kasi walang available na tambucho dito sa Cavite. So may nakita ako, may nakausap ako sa Cebu kasi yung pipe nito dati is kinakalawang na, so hindi siya advisable ikabit uli. So gusto ni client stainless na same ng stock, saktong-sakto yung taga Cebu meron silang format o meron silang stock ng tambucho ng Kawasaki Aura. So let's go, buuin na natin to. Minutes later. So yun mga kapasitive, no, okay na, naikabit na natin yung kanyang block at saka yung head. Na tune up na rin natin siya or valve clearance. Ayan. So yung valve clearance niya nilagay ko lang siya sa 5.6 since stock naman yung kanyang block, no. Okay na rin yung manifold, napalitan na. So lahat ito from head, block tsaka mga manifold is na sunblast ng Dust Marines powder coating. At yung kanyang oil passage dito, ayan, naikabit ko na rin. Spark plug na lang, naka TDC na siya o yung top dead center dahil nag-tune up tayo kanina. At yun, last step is lalagyan natin siya ng langis, which is SPX 10W40, no. So 10W40 yung nakalagay sa kanyang makina, so susundin natin yon. At ito yung ilalagay natin, syempre ADNOC. So dito ko siya ilalagay muna para at least kumalat yung langis from head to engine.